Malayo pa sa tapos ang laban ng taong o sa tapos ng laban ng taong bayan kontra sa mga problemang sinubukang sugpuin ng makasaysayang EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, naghihirap pa rin ang publiko dahil sa korupsyon at paglalaro ng iba sa hustisya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Buhay na buhay pa ang mga problemang ipinaglaban noong 1986 EDSA People Power Revolution kaya't narapat lamang na ipagpatuloy ang laban. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros sa ika-39 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Hontiveros, patuloy pa rin ang korupsyon, cronyism at pamamayagpag ng oligarkiya sa lipunan. Naghihirap pa rin ang marami sa maliit na sweldo, mataas na presyo ng bilihin at kulang na pabahay. Nariyan pa rin ang pang-abuso sa kapangyarihan, ang kawalan ng hustisya at ng pagkakapantay-pantay. Nagbigay pugay ito sa grupo ng mga kabataan, guro at mga universidad na nanguna sa paggunita ng EDSA People Power Revolution kahit na walang deklarasyon ng holiday. Giit ng senador, huwag tayong mapagod, magsagawa at matakot na kumilos para sa tama, lalo na ngayong nag-aaway ang mga kampo ng Marcos at Duterte na parehas nagnanais na maghari-harian sa bansa. Sabi ni Hontiveros, siya ay 20 taong gulang nang sumama sa milyon-milyon na nagtungo sa EDSA noong 1986 upang ipaglaban ang demokrasya at manawagan upang tapusin na ang diktadorya. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat lang ipagdiwang ang EDSA People Power dahil bahagi na ito ng ating kasaysayan. Sabi ni Pimentel, dapat nga natin itong ipagmalaki dahil tumindig ang mga Pilipino upang ipaglaban ang mga prinsipyo ng demokrasya, good governance at people empowerment. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.